Yun po ang number 1 kung bakit tayo kailangan manatili kay Jesus. Sa number 2 naman, sabi niya dito sa number 2, para tayo makapananatili kay Jesus upang lumago tayo sa Kanya. Ganun din, di ba kanina? Kaya dapat manatili ang sanga sa puno upang lumago at mamunga. Malalago lang ito pag tayo'y nakadikit. Sabi po dito, bibigyan niya tayo ng lakas upang makapanalangin at makapagbasa ng kanyang mga salita. At sa pamamagitan nito, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Yun. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagninilay sa kanyang mga salita, sa pamamagitan noon, tayo mga kapatid ay lumalago. Sino ba dito ang nananalangin? Sino ba dito ang nagbabasa ng salita ng Diyos at nagninilay? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid, nalalago ang inyong pananampalataya. Pag ganito po ang karakter ng bawat isa sa atin. Sabi niya dito, mga sign, ano ba yung mga palatandaan o sign na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya sa Kanya? Makikita po natin yan, may mga sign po. Kilatisin po natin ang ating sarili. Kung ang mga sign po ito ay nasa atin, titiyakin ko po sa inyo mga kapatid na kayo po ay malago na sa inyong pananampalataya. Sabi po dito, tayo ay uhaw sa Kanyang mga salita. Kung nauuhaw kayo, isa yung sa palatandaan. Ibig sabihin, hinahanap nyo ang Kanyang salita. Sa TV man, sa radio man, kung sino ang nagpapahayag, yung tainga nyo para bang gusto nyo makapakinig. Di nyo ba nararanasan yan mga kapatid, maging sa palengke? Marami pong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, di masama man, di maganda ang motibo nila, dahil nasa ito'y salita ng Diyos, di ba ang ating tainga mukhang medyo napapalakinig? Sapagkat, kilala natin ang tinig ng Diyos. Yung ipinapahayag na yung tinig ng Diyos. Kaya tayong mga anak, wow tayo. Kaya, ang ating tainga ay mukhang medyo nababaling doon sa mga nangangaral sa palengke. Di po ba mga kapatid? Ano ba yung mga sign? Tayo iuwaw sa pananalangin. Sino ba dito ang hindi nananalangin? Ngayon, kung hindi kayo nananalangin, kasi sa pagtulog nyo, pagising nyo sa umaga, kabahan kayo. Kayo'y nasa panganib. Amen po ba? Kailangan po tayong manalangin. Ito po ang sandata natin sa masamang diablo. Kailangan pagising pa lamang natin sa umaga, magpapasakop na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Number 3, tayo'y uhaw sa pakikipagkapatiran. Yan. Ibig sabihin, uhaw tayo sa ganitong pagtitipon. Pero palagay ko naman dito, alam ko, tayo nakikita linggo-linggo. Kaya alam ko talagang uhaw kayo sa fellowship. Makikita nyo naman yung ikangay maligamgam. Dahil on or off. Present ngayon, wala bukas. Present ngayon, wala bukas. Ang sabi ng Panginoon, maano kung kayo'y mainit o mainit. Maano kung kayo'y malamig o malamig. Ayaw kung kayo'y maligamgam. Hallelujah! Sapagkat kung kayo'y maligamgam, aking kayong isusukang. Sinabi po yan ng Panginoon sa pahayag, sa aklat ng pahayag. Hallelujah! Wow sa pagsamba! Sino ba dito ang wow sa pagsamba? Ngayon, kung hindi nyo kinakauhawan ng pagsamba, palatandaan niya na hindi po kayo lumalago. Pero kung ang apat na ito na sinabi ko ay makikita sa puso ng bawat isa, titiyakin ko po sa inyo mga kapatid na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. Amen. Sikapin natin tayo ay maging mature Christian para kung dumating man ang mga mabigat na problema o pagsubok, tayo ay nanganatiling matatag at nakatayo. Hindi tayo mabuwal at hindi tayo matitinag. Upang tayo ay makapamunga, kailangan tayong nakadikit sa puno. Di po ba mga kapatid? Marami dyan. Sobra-sobra ang yaman. Ayun, makikita nyo na lang sa aktual na nangyayari. Siguro napabalitaan nyo, maraming mayayaman. Halos lahat na sa kanila na. Pero po nagpapakamatay.
Di ba? O aalin mo pa naman ang buhay mo kung mamamatay ka rin lang naman sa pamamagitan ng pagpapakamatay mo. Dahil hindi sila nakatiis sa kanilang problema dahil wala silang katulong. Sabi ng Panginoon, hindi naman niya sinabi na aalisin niya ang ating mga problema. Sa buhay natin may problema tayo mga kapatid. Sa araw-araw na buhay. Kaya nga sinabi na ang buhay Kristiyano ay isang buhay na pakikipagbaka. Pero ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo sa inyong mga problema. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. May kasama po tayo mga kapatid. May kasama tayo sa ating mga problema. Sabi ng Panginoon, sabi niya, John 15 verse 5, sabi po, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nangumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kita niyo po, wala tayong magagawa. Bukod doon, tayo po ay mamamatay. Bukod doon, tayo po ay malalanta. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi ko sa umpisa na kung hindi natin susundin ang utos ng Diyos na tayo manatili sa Kanya, ay may panganib pong mangyayari sa ating buhay. Ano po ba yung panganib? Tayo po ay matutuyo, tayo po ay malalanta. Mamamatay ang ating espiritual na ugnayan sa Diyos. Ngayon pong mamatay, anong mangyayari? Tayo po ay ihahagi sa apoy. Ano yung apoy? Apoy ng impyerno. Hallelujah! Praise the Lord. Sa Awit, chapter 1, verse 2 and 3. Awit, chapter 1, verse 2 and 3. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging nangumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay makatitiyak na magtatagumpay. Para sa atin ito mga kapatid. Yung mga tao na nagsasaliksik ng banal na aral ng Diyos, yun lamang po ang makapamumunga. At inihalin tulad tayo sa isang punong kahoy na naitanim sa tabi ng batisan. Ibig sabihin, sariwa ang bunga at nagtatagumpay sa lahat ng kanyang gagawin. Amen. Kaya kung gusto po natin magtagumpay, anong gagawin? Tayo po ay magsaliksik ng kanyang banal na aral. So, para hindi tayo malanta. Ngayon, dalawa po ang uri ng bungang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. Number 1, ang bunga ng banal na espiritu na tumutugon sa mga katangian ni Kristo. Ito po yung unang bunga. Yung Galatia chapter 5 verse 22. Yung mga bunga ng banal na espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa mga ganito. Ito po ang bunga. Kailangan pong makita sa atin ang mga bungang yan. Kung hindi man paman kumpleto, kukumplituhan niya ng Diyos. Basta lang tayo manatili sa Kanya at sundin natin ang mga kondisyon na yun na binigay niya. At ano pa itong bungang ito? Mga bagong mananampalataya na nahikayat kay Kristo sa pamamagitan ng ating mga patutuo at pagsaksi. Yun, yung dalawang bungang yun mahalaga para tayong makapamunga. Soul winning. Gagamitin tayo ng Panginoon na magpayag ng mabuting balita sa ating mga kaibigan upang sa ganoon sila man ay makapanumbalik sa Diyos. Sapagkat yan ang ninanais ni Jesus na ipagkasundo ang tao sa Diyos. Kaya nga yan ang dahilan ng kanyang pagpunta dito sa lupa. Upang ipagkasundo niya ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung natatandaan po ninyo mga kapatid, yung pinalagay ko doon sa una pong pagtayo ko, yung 5 mahalagang bagay kung bakit ang tao ay naririto sa mundo, ang panlima po doon ay ang misyon. Yung misyon po. Yung po yung ating dapat gampanan bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, yung misyon. Ano ba yung misyon? Na tayo po ay humayo at ipahayag ang mabuting balita para sa ganon makarating sa ating mga kababayan. Hallelujah!
humayo at magbunga, at magsaksi, magpatotoo patungkol kay Kristo. Sinasabi po yan sa Gawa chapter 1 verse 8. Ngayon, anong ibig sabihin po mga kapatid ng magbunga? Ang ibig sabihin po ng magbunga ay ang pag-aakay natin sa iba tungo sa pananampalataya kay Kristo. Yan po, yan ang ibig sabihin ng magbunga. Hallelujah! Ang sabi po sa Biblia, sa isang kaluluwang manumbalik sa Diyos, libu-libong anghel ang nagpupuri sa langit. Hindi po yan nakikita natin, pero doon palang may celebration. Mayroon po palang nagagawang pagpupuri at pagsamba, pagluwalhati sa langit, sa isang kaluluwa na manumbalik sa Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga ang panunumbalik sa Diyos ng isang kaluluwa. Kaya yan ang dahilan kung bakit masama ang pumatay ng tao, sapagkat mahal ng Diyos ang tao. Mahalaga sa kanya ang isang kaluluwa. Sabi po dito, sapagkat darating ang panahon na tayo ay makakatanggap ng reward sa ating pong paghayo, sa ating pong pagpapagal, alang-alang sa gawain ni Jesus. Sabi po ng Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan ang inyong mga pagpapagal, sapagkat darating ang panahon na tayo ay makakatanggap ng reward. Ang tawag po doon, reward of the crown of rejoicing. 5 award po yan. Crown of rejoicing, imperishable crown, incorruptible crown, crown of glory, crown of victory, crown of life. Ngayon, ito pong pag-akay natin ng kaluluwa patungo sa Panginoon, ito po ay crown of rejoicing. Hallelujah! Ayaw nyo ba yan mga kapatid na mayroon po tayong mga corona pagdating po ng panahon? Mukhang walang sumasagot. Sabi na yan, may kausap ba ako dito? Mukhang wala akong kausap eh. Hallelujah! Crown of rejoicing. Ngayon, kung tayo pa'y nagpapagal pa sa iba, marami pang paglilingkod, 5 corona ang ating pong matatanggap. Hallelujah! Kaya huwag po tayong magsawa sa pagpapatotoo sa Panginoon. Sana tayo, doon po tayo sa pamumungano. Nasa number 3 na tayo ay munga. Ngayon nasa number 4 na tayo. Paano tayo makakapanatili sa Panginoon? Wala tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa Kanya. Yan ang po ang verse 5. Wala tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa Kanya. Kung hiwalay tayo kay Kristo, hindi tayo makakagawa ng anumang mga gawain espiritual o anumang bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Hallelujah! At ano-ano ba itong mga bagay na ito na magbibigay ng kaluguran sa Diyos? Halimbawa, hindi natin makuha magpatawad sa may mga nagkasala sa atin. Ano pa? Hindi natin makuha ang umunawa sa mga pagkukulang ng ating kapwa. Yan. Hindi natin makuha ang umibig o magmahal sa ating kapwa. Yan yung mga espiritual na hindi natin kaya gawin kung wala tayo sa Panginoon. Hindi natin makuha ang magsamba sa Diyos. Hindi natin makuha ang mag-share ng Word of God. Kung wala tayong magagawa, hiwalay tayo sa Kanya. Ayun. Sapagkat ang lahat ng bagay, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas upang magampanan po natin ang mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos. Dahil kay Kristo, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil siya yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen! Hallelujah! Sabi po dito, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Sabi po yan sa Filipos chapter 4 verse 13. Ayun. Number 5. Bakit tayo kailangan manatili? Sapagkat siya ang ating puno. Ayun. Siya ang ating puno. Ano ba yung katangian ng puno? Ano ba katangian ni Jesus? Kung bakit pwede natin siyang pananaligan? Kung bakit kailangan natin tayo nakakabit? Kung bakit kailangan na ang ating buhay ay sa Kanya natin ialay?
Bakit ano ang katangian ng puno? Sabi po dito, ang Panginoong Hesus ay inihalin tulad sa isang bato. Ha? Ano bang katangian ng bato? Ito ay matigas, di po ba? Matigas. Ha? Hindi matitinag. Sabi nga, matibay. Matatag. Ayun. Di po ba pag may laban, may nag-aaway-away? Ang tendency natin magtago sa bato. Bakit po? Posibleng ang bala, tumama lang doon sa bato at hindi po tayo tatamahan. Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa Awit chapter 62 verse 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Malakas ko siyang tagapagsanggalang. Matibay na muog na aming kanlungan. Amen. Di po ba kayo natutuwa mga kapatid? Kailangan po tayong magalak. Manatili sa puno. Sapagkat ang puno natin pinananaligan ay matibay. Yan ang dahilan kung bakit sabi nga sa ating buhay Kristiyano, ang pundasyon natin ay si Jesus. Hallelujah. Number 6, bakit kailangan tayong manatili? Upang hindi tayo matuyo at itapon sa apoy. Upang hindi tayo matuyo at itapon sa apoy. Tingnan niyo po yung mga sangang hiwalay. Di po ba, tulad ng sinabi ko kanina, ito po'y matutuyo at ipanggagatong na lang. Ganon din po sa ating spiritual na buhay. Pag hiwalay tayo kay Jesus, tayo ay mamamatay. Sa 1 John chapter 5 verse 12, 1 John chapter 5 verse 12, sabi po, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay, at wala nito ang hindi kinaroroonan ng anak. Ibig sabihin, kailangan si Jesus na nasa ating puso. Pag si Jesus wala sa ating puso at nalagot ang ating hininga, ang hahantungan natin ay dagat-dagat ang apoy. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay, at wala nito ang hindi kinaroroonan ng anak. Kaya sikapin natin mga kapatid, na ang anak si Jesus ay nasa ating mga puso. Hallelujah! At ang tanging makapaghihiwalay lamang sa atin kay Kristo ay ang kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid, pag tayo po nagkasala, lalo na yung kasalanan na hindi po natin pinagsisihan, talaga po yan po ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito, ito po ay parang uod o sakit na sumisira. Tiyak na mapuputol ang kaugnayan natin kay Kristo. Kung natatandaan niyo po mga kapatid, yung kwento po ng isang alibugang anak, di po ba may kwento ng alibugang anak? Gusto ko lang po i-picture sa inyo ang kasalanan, ang mabigat, kasalanan ang mabigat na nagpapahiwalay sa atin sa buhay ng ating Panginoon. Yung kwento po ng alibugang anak, ang alibugang anak po ito ay dalawa po itong magkapatid. Ito po ay bunso. Nagpapakita lamang mga kapatid na ang ugali ng bunsong ito ay may pagkamakasarili at sakit. Bakit ko po nasabi? Sapagkat po, buhay pa po ang ama niya, ay hiningi na niya ang kanyang mamanahin na dapat lang sana sa kaugalian po natin, makukuha lang po natin ang ating mamanahin, pagpatay na po ang ating magulang. Pero sa pagkakataon po ito, hiningi na po ng bunsong ito ang kayamanan niya na paghati-hatian nila mga kapatid. Palibasa ng papabuti ng ama niya, ginawa ng ama, sinunod ang gusto ng anak. Hinati nila ngayon ang ari-arian nila. At itong bunsong ito ay naglakbay sa malayong lupain matapos niya pong kunin ang kanyang ari-arian. At pagdating niya po doon sa lupain na yon na kanya pong pinuntahan, sabi nga po malayo, doon niya pong nilustay ang kanyang kayamanan. At siya po'y naghirap. Sa pagkakalustay niya po ng kanyang kayamanan, naghirap po siya mga kapatid. At sa pagkakataon po yun, sa kanyang pong paghirap, naalala niya po ang kanyang magulang. At nagutom siya. Walang magbigay sa kanya ng pagkain. Naalala niya kaya ngayon ang kanyang magulang. Ang sabi niya, babalik na lang ako sa aking ama. Dito mga kapatid, ipinapakita na kung gaano kasama ang ginawa ng alibugang anak. Nagutom siya at pagkatapos wala siyang makain. Dito nagpapakita lamang mga kapatid na dahil sa kasalanan, nahiwalay siya sa presensya ng kanyang ama. Di po ba? Nahiwalay. Yung kanyang kasaganaan, siya nasa buhay ng kanyang ama, maganda, siguro maraming pagkain. Pero pagdating doon, wala na siyang
ng makain. Ito po ang ipinipicture, ilalarawan ko po sa inyo mga kapatid, ang kasalanan na pwede pong maghiwalay sa atin sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Purihin tao Diyos. Ano pa po? Sa Garden of Eden, si Adan at saka si Eva sa Garden of ng Paraiso. Napakaganda ng buhay nila, sagana sa lahat ng bagay. Pero sila ay lumabag sa utos ng Diyos. Sagana, mayroon lang isang ipinagbabawal pero hindi pa nila nagawa. Sinuway nila. Ano ang nangyari? Yung ganda-ganda ng buhay nila, sila po ay nawalay sa presensya ng Diyos. Kaya sila ay nalungkot na. Nagdanas na sila ng hirap. Samantalang doon sa Garden of Eden, napakaganda ng kanilang buhay. Yan lang po natin ipinipicture kung paano po kabigat ang kasalanan. Nawala siya sa kanyang ama. Nakaranas siya ng pagkatuyo, hirap at gutom. Nawala ang kanyang kagalakan. Yan, unti-unti po siyang nanghina. Ganyan po yung halibutan. Ganun din po ang mangyayari sa atin. Kung tayo po may kasalanan, mapapahiwalay po tayo sa Diyos at magiging malungkot din po ang ating kalagayan. Yan. Number 7, bakit kailangan makapanatili? Upang makamtan ang mga dakilang pagpapala. Kailangan manatili kay Jesus upang makamtan ang mga dakilang pagpapala. Hindi tayo pagkukulangin sa ating mga pangangailangan. At higit sa lahat ay mararanasan natin ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Yan po yung mga dakilang pagpapala, yung kapayapaan, yung kagalakan na nagmumula sa Diyos. At ang kapayapaan na ito, sabi ng Panginoon, ang kapayapaan na ibinibigay ko ay hindi ang kapayapaan na nanggagaling sa sanlibutan. Ang kapayapaan na ibinibigay ko ay ang kapayapaan na nagmumula sa akin. Ibig sabihin, yung kagalakang panloob, kapayapaang panloob. Nang ibig sabihin, ano man ang mangyari sa ating buhay, may pagkain man o wala, may pira man o wala, may sakit man o wala, tayo pa rin ay nakukuhang umiti. Tayo pa rin ay nakukuhang sumamba. Tayo pa rin ay nakukuhang magsaya. Yun po yung kapayapaan, kagalakan na binibigay ng Diyos na hindi po kayang bayaran ng salapi. Di po ba? Amen. Hallelujah. Yun po yung mga dakilang pagpapala. John chapter 15 verse 7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingin nyo ano man ang hilingin nyo ay pagkakaloob ko. Hilingin nyo kung tayo'y mananatili. John 14 chapter 13, sabi po, at ano man ang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang magparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Ayun, ano man ang ating hilingin sa pangalan ni Jesus. Sa pamumuhay Kristiyano, may magtutuklasan tayong dalawang bagay na laging magkasama, mga pangako at kondisyon. Yun. Ang Diyos pag nangako, ito po ay may kondisyon. Hindi po siya nagbibigay ng pangako na walang kondisyon. Bigyan po natin halimbawa. Sabi po dito, sa Mark chapter 11 verse 24, kung mananampalataya ang isang tao, ipagkakaloob niya ang kahilingan ng taong yun. Yun, ang kondisyon, pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, ano man ang hingin natin, hindi niya ibibigay. Sabi ng Panginoon, pag kayong humiling, hindi ko kayo pagbibigyan sapagkat ang aking mukha ay nagingit-ngit dahil hindi niyo ako sinusunod. Hallelujah! Number 2, kapag nagpatawad ang isang tao, patatawarin din tayo. Yan, may kondisyon yan. Kaya kung hindi ka nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Vice versa lang yan eh. Kapag ang tao lumapit sa Diyos, lalapit din siya. Inaantay lang ng Panginoon na lumapit tayo. Pero kung tayo matigas ang ulo, wala siyang magagawa. Amen po ba? Kailangan tayong lumapit, magpakumbaba sa Kanya. Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay wala tayong pag-aari sa mundo ito. Kailangan lang tayo may pagpapakumbaba sa Diyos. Hallelujah! Ano pa? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibigin nyo at ibibigay ko. Yun. Kaya kung hindi pala tayo nananatili, kahit anong hingin natin, hindi niya rin ibibigay. Kasi ito ang kondisyon niya eh. Di ba? Kung uunahin niyo ako, ang lahat ay idaragdag ko sa inyo. Di ba? Kung uunahin mo yung
Di ba? Amen. May kondisyon. Sundin lang natin yan, walang problema. Ang tatay natin makapangyarihan, ang tatay natin mayaman. Sabi nga tayo nga ay magiging tagapagmana niya. Amen. Di ba tayo natutuwa? Magiging tagapagmana tayo, siyang may-ari ng lahat ng bagay. Kayamanan sa kalangitan, tayo ay tagapagmana. Ason na tayo po ay mananatili lang sa Kanya. Amen. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Kung tayo lang ay mananatili sa Kanya, tayo ay Kanyang pagpapalain sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Anong ibig sabihin po ng mananatili sa Kanya? Ayun, tapos na po tayo dyan sa pananatili. Dito po tayo. Anong ibig sabihin po ng pananatili sa Kanya? Ang ibig sabihin ng pananatili sa Kanya ay nangangahulugan ng pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig sa Kanya, pagsamba sa Kanya, pananalangin sa Kanya, pagsampalataya sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga aral, pagnilay sa Kanyang salita, at pagsabuhay nito. Yun. Yun po ang ibig sabihin ng pananatili. Ha? Kung hindi ka nananalingin, nananatili ka ba? Kung hindi ka umaawit, nananatili